Nagsisimula ang pelikula sa isang CCTV control center kung saan pinag-uusapan ng dalawang babae ang kanilang bagong lalaking katrabaho. Nakasuot siya ng sunglass sa loob ng office kaya sa tingin ng mga babae ito ay kakaiba. Sa oras na yun ay bigla silang may nakita na dalawang tulisan na tumatakbo. Inabisuhan nila ang kanilang boss at mabilis silang tumawag ng pulis. Sinusubaybayan nilang lahat sa opisina ang mga magnanakaw sa pamamagitan ng mga kamera ngunit nawala ang mga ito sa kanilang paningin. Nang magsimula silang mawala ng pag-asa ay ipinakita sa kanila ng bagong empleyado ang isang clip ng mga magnanakaw na nagtatago sa isang eskinita. Dahil sa kanyang tulong ay agad silang nahuli ng mga pulis. Ang pangalan ng bagong empleyado ay Yo Jang-bu at mayroon siyang isang bihirang genetic na kondisyon na may kakayahang makita ang lahat ng pangyayari ng slow motion. Gamit ang kanyang kakayahan ay nakita niya kung saan nagpunta ang mga magnanakaw kahit mabilis ang takbo ng mga ito. Noong grade 5 si Jang-bu ay nakibahagi siya sa isang race kasama ang kanyang childhood crush na si Bong Sumi, at yun ang unang beses niyang nakita ang mga bagay ng slow motion. Dinala siya ng kanyang mga magulang kay Dr. Sok na nagdiagnose sa kanya na may dynamic visual acuity siya, isang pambihirang sakit na nagbibigay daan sa kanya upang makita ang magagandang detalye sa isang gumagalaw na bagay na hindi nakikita ng mga ordinaryong tao. Upang patunayan na si Jang-bu ay may sakit, ang doktor ay naghagis ng baseball sa kanya na madali niyang nasalo. Pinayuhan din siya ng doktor na magsuot palagi ng sunglass para siya ay maging komportable. Matapos masuri si Jang-bu, lumipad ang kanyang ama sa ibang bansa upang kumita ng pera para sa kanyang pagpapagamot. Si Jang-bu ay naiwan sa bahay kasama ang kanyang ina at nakababatang kapatid na babae. Sa tingin niya ang kapansanan na ito ay isang pagpapala at isang sumpa sa parehong oras. Bagamat nakikita niyang tinataas ng hangin ang palda ng mga babae ng slow motion, nabubuli siya sa paaralan dahil sa kanyang sunglass. Ang tanging kaibigan niya noon ay si Sumi na sinimulan na niyang mahalin, ngunit sa paglipas ng panahon si Sumi ay binubuli na din ng husto dahil sa pakikipagkaibigan sa kanya kaya iniwan din siya nito. Kasunod nito ay hindi na kailanman nagkaroon ng kaibigan si Jang-bu, gusto niyang tuluyang mawala ang kanyang paningin kaya palagi siyang nanunood ng TV. Ngunit hindi naman lumala ang kanyang paningin kundi nagkaroon siya ng pagkahumaling sa mga K-drama, natutunan niya ang lahat ng kasanayang panlipunan mula sa mga artista sa drama ngunit hindi siya lumalabas ng bahay upang masanay ang kanyang sarili sa mga ito. Tumanggi ang kanyang ama na bumalik sa Korea kahit na sa panahon ng bakasyon upang makatipid, ngunit nasayang ang lahat ng isang araw ay namatay siya dahil sa isang aksidente sa lugar ng trabaho. Kasunod ng pagkamatay, ang tanging taong naging malapit kay Jang-bu ay si Dr. Sok. Pinayuhan niya siyang tingnan ng mundo sa labas ng kanyang silid at tulungan ang kanyang pamilya sa pera, kaya naman nagsimula siyang magtrabaho sa CCTV Control Center. Sa isang monologue ay sinabi niyang mahilig siyang manood ng mga tao na nasa screen dahil nagpapaalala ito sa kanya ng mga drama, ang pinagkaiba nga lang sa dramang ito ang lahat ay bida. Ang kanyang katrabaho na si Bae Ong-jo ay nakikipag-usap sa kanilang boss tungkol sa pag-uugali ni Jang-bu, na sinasabing siya ay isang introvert at hindi nakikipag-usap sa sinuman kaya naman nangako siyang siya ang bahala sa lalaki dahil may angkin siyang talento. Umupo si Bae Ong-jo sa tabi ni Jang-bu sa trabaho at sinusubukan siyang kausapin gayunpaman, sinasagot lang ng mahiyain na si Jang-bu ang lahat ng tanong niya sa kanyang isipan at hindi siya mismo kinakausap. Habang sinusubaybayan ng mga kamera, tila binibilang niya kung ilang hakbang ang gagawin ng mga tao para marating ang isang lugar. Iniisip ni Bae Ong-jo na kakaiba ito ngunit hindi siya nagtatanong, sa pagtatangkang makihalubilo sa kanya ay tinanong siya ni Bae Ong-jo kung mayroon siyang kasintahan. Dahil dito ay naalala ni Jang-bu si Sumi, kaya pumunta siya sa kanyang bahay kinabukasan. Si Sumi ay lumaki bilang isang magandang babae ngunit may mga isyu sa pananalapi, kaya naman sinasabihan siya ng naniningil ng kanyang utang na ibenta ang kanyang bahay para mabayaran ang kanyang mga utang. Pinagmamasdan lang siya ni Jang-bu mula sa malayo dahil natatakot siyang makipag-usap sa kanya. Simula sa araw na yon, araw-araw niya itong pinapanood sa pamamagitan ng mga CCTV camera at nakabisado ang kanyang pang-araw-araw na gawain. Sa gabi ay umiinom siya ng soda sa harap ng isang coffee shop, kaya ganoon din ang ginagawa niya. Nakita niya itong nakatingin sa isang lumang sofa na nasa daan kaya dinala niya ito sa harap ng coffee shop kinabukasan, napansin ni Sumi ang sofa ngunit hindi niya ito masyadong pinansin. Kinabukasan ay natigil siya sa hintuan ng bus dahil sa malakas na ulan. Nakita ito ni Jang-bu sa monitor kaya lumabas siya upang tumulong at tinulungan din siya ni Bae Ong-jo. Pinayungan niya siya tulad ng sa mga K-drama ngunit tinawag siya ni Sumi na nakakakilabot sa kalumayo. Kasunod nito ay pumunta ang dalawa kay Dr. Sok upang magtanong ng mga paraan upang mapabilib ni Jang-bu si Sumi at iminungkahi niya kay Jang-bu na bigyan siya ng mga bulaklak.
Na-late na si Sumi sa kanyang musical drama audition kinabukasan, kaya naman tinawagan niya ang manager at nagsimulang kumanta sa gitna ng kalsada bilang kanyang audition. Habang kumakanta siya ng napakagandang kanta, ang mga dumadaan ay pinagmamasdan siya ng may paghanga. Dumating din doon si Jangbu na may dalang bulaklak, binigay niya sa kanya ang bulaklak pagkatapos ng kanyang pag-awit ngunit hindi ito nagustuhan ni Sumi. Sa halip ay sinabi niya sa kanya na mas gusto niya ang isang kahon ng ramen saka umalis. Tinawag ni Jangbu ang kanyang pangalan at sa wakas ay ipinakilala ang kanyang sarili bilang ang kanyang matalik na kaibigan noong bata pa siya. Ngunit sinabi niya na ang kanyang pangalan ay Oh Sumi at hindi Bong Sumi. Lumalabas na si Jangbu ay sinusundan ng maling babae sa lahat ng oras na ito, ngunit nagsimula na siyang mahulog ng husto sa kanya. Nang gabing yun ay aksidente silang nagkita at pinabuhat ni Sumi kay Jangbu ang kanyang mga pinamili. Bago umalis ay tinanong siya ni Sumi kung bakit niya hinahanap si Bong Sumi na sinagot niya na gusto niya ito nung nag-aaral pa sila. Kinabukasan sa trabaho, nakita ni Jangbu si Sumi sa monitor na nakatanggap ng tawag sa telepono. Ipinaalam sa kanya nang nasa kabilang linya na nakakuha siya ng papel sa musikal, tumalon siya at sumayaw sa lansangan habang pinapanood siya ni Jangbu sa screen. Nang gabing yun ay pumunta si Sumi sa isang lokal na restaurant sa tabi ng kalsada upang magdiwang. Napansin niya si Jangbu na pinapanood siya mula sa labas kaya tinawag niya siya. Habang nag-uusap sila, ipinakita niya sa kanya ang script ng musikal at nag-ensayo ng kanyang mga linya. Pinuri ni Jangbu ang kanyang pag-arte at ipinakita sa kanya ang kanyang sariling talento. Di nagtagal ay pinanood ng mga tao sa restaurant si Jangbu na sinasalo ang mga kutsara na hinahagis sa kanya. Kinabukasan ay umaaligid si Jangbu sa paligid ng lugar ni Sumi habang binibilang ang kanyang mga hakbang. Nakita ni Byong-jo ang kanyang mga guhit na ginagawa at napagtanto niyang sinusubukan niyang isaulo ang mga daan. Habang pauwi ay nakita ni Sumi si Jangbu na naghihintay sa kanya. Magkasama silang naglakad at nag-usap tungkol sa ilang bagay. Tinanong niya kung ano ang trabaho niya, at doon ay nalaman niyang nagtatrabaho siya sa CCTV center at pinapanood ang mga tao buong araw. Huminto sila sa harap ng kafe na laging tinititigan ni Sumi. Ibinunyag niya na gusto niya ang may-ari ng kafe at ipinagmamalaki ang tungkol sa pagkakaroon nito ng kotse. Ang nagseselos na si Jangbu ay tinitigan ng may-ari ng matagal at maya-maya ay napagpasyahan niyang isasakay si Sumi sa isang kotse para mapabilib ito. Tinatanong niya ang lahat sa trabaho kung mayroon silang kotse sa pag-asa na mahiram ito gayunpaman, wala sa kanila ang nagmamay-ari nito. Habang pauwi, si Sumi ay nilapitan ng naniningil ng utang. Sinimulan niya siyang sigawan at pagbantaan na sasaktan siya kapag hindi niya ibinalik ang pera. Dumating doon sina Jangbu at Byong-jo sa tamang oras at iniligtas siya mula sa lalaki. Nang bumalik si Jangbu sa trabaho, sumigaw si Sumi ng pasasalamat sa isa sa mga kamera dahil alam niyang nanunood siya dito. Sa pagtatapos ng araw, nagkita sila sa isang parke at nag-usap ng matagal. Tinanong siya ni Jangbu kung ano ang gagawin niya kung magkakaroon siya ng kotse. Kung saan sumagot si Sumi na magmamaneho papunta sa dagat araw-araw. Dahil hindi siya makakuha ng kotse, nakipagkaibigan si Jangbu sa lokal na driver ng bus sa pamamagitan ng pagsakay sa kanyang bus at paglalakbay kasama niya buong araw. Pinapanood niya ang driver na naglalaro ng baseball mag-isa sa gabi sa pamamagitan ng mga kamera, at sa pagtatapos ng araw ay sinamahan siya ni Jangbu para sa isang laro at humingi sa kanya ng pabor. Si Jangbu, Byong-jo kasama ang driver ng bus ay sinundo si Sumi mula sa bus stop kinabukasan at pumunta sa Busan upang bisitahin ang dagat. Nang makita ang kanyang mga pagsisikap na mapasaya siya, nagsimulang magkagusto si Sumi kay Jangbu gayunpaman, ang kanilang bus ay pinahinto ng mga pulis sa hangganan na hindi pinapayagan ng lokal na bus ng distrito na pumasok sa kabilang distrito. Ang nagagalit na si Sumi ay sinubukan na labanan ng pulis habang si Byong-jo ay inaawat siya. Walang nangyari sa kanilang pagsisikap dahil sa pagtatapos ng araw ay kailangan nilang umuwi nang hindi nakakarating sa dagat. Samantala, sinabi sa kanila ng kanilang boss ang tungkol sa mga kamakailang kaso ng mga babaeng dinudukot sa paligid ng bayan at hiniling sa kanila na maging alerto sa lahat ng oras. Sa sandaling yun ay napansin ni Jangbu si Sumi sa isang monitor ngunit siya ay nawala kaagad pagkatapos. Nawala siya sa sarili at nagmamadaling lumabas para tingnan kung okay lang siya. Doon ay nalaman niyang sinusubukan lamang siya ni Sumi kung darating siya. Tinanggal ni Sumi ang kanyang salamin sa unang pagkakataon at sa wakas ay nagsalo sa isang matamis na halik ang dalawa. Pagkatapos ay hinatid ni Jangbu si Sumi at niyaya naman siya nito na pumasok. Gayunpaman, nasira ang kanilang mga plano nang mapansin ni Sumi ang nangongolekta ng utang sa kanyang bahay. Itinapon nila ang kanyang mga gamit at pinagbantaan kung hindi ibabalik ang pera.
Sinubukan ni Jiangbo na tumakbo palapit sa kanya ngunit bigla siyang bumagsak nang biglang lumabo ang kanyang paningin. Pagkaalis ng mga lalaki ay umupo sina Jiangbo at Sumi para mag-usap, at sa tambak ng mga bagay na itinapon ng mga kolektor ay nandoon ang mga guhit na ginawa ni Jiangbo para kay Sumi noong sila ay nag-aaral pa. Inihayag ni Sumi na nagsinungaling siya sa kanya tungkol sa pagiging ibang babae dahil ayaw niyang may kumpara siya sa kanyang mas batang sarili. Tahimik lang si Jiangbo sa buong oras habang tinitingnan ni Sumi ang mga guhit ng nakangiti. Kinabukasan ay bumisita si Jiangbo kay Dr. Sok at ipinaalam sa kanya na ang kanyang mga mata ay naging malabo. Lumalabas na sa paglipas ng panahon ay lalong lumala ang kanyang karamdaman at dahil dito ay maaring mawala na siya ng paningin sa darating na mga araw. Alam ni Jiangbo na sa huli ay mabubulag siya, kaya naman nagbibilang siya ng mga hakbang kahit saan siya magpunta para mas maging madali sa kanya kapag tuluyan na siyang nawalan ng paningin. Habang si Jiangbo ay nababagabag sa kanyang lumalalang paningin, si Sumi ay nag-aalala tungkol sa kanyang utang. Ibinente niya ang kanyang bahay at nag-ipon ng sapat na pera upang mabayaran ang kanyang mga pinagkakautangan, ngunit ngayon ay wala na siyang matitirhan. Pinapanood siya ni Jiangbo sa screen habang nakikipag-usap siya sa isang tindera na may dalang isang kahon ng kanyang mga gamit. Sa parehong oras ay biglang napansin ng kanyang katrabaho ang isang kotse na kainahinalang umiikot sa parehong lugar. Tinitigan niyang mabuti ang plate number nito at napansin niyang pagmamay-ari ito ng isang kidnapper na nakatakas. Inaabisuhan niya ang kanilang boss tungkol dito at ipinaalam kaagad sa pulis gayunpaman, nawala sa paningin nila ang kotse at kasabay nito ay nawala sa paningin ni Jiangbo si Sumi. Siya ay nabigla at tumakbo upang iligtas siya mula sa potensyal na panganib. Ngunit sa kanyang paglalakbay ay tuluyan siyang nawala ng paningin at bumangga ang kanyang bisikleta. Napansin ito ni Bai Ongjo sa pamamagitan ng mga kamera at lumabas upang tulungan siya. Si Sumi naman ay nilapitan ng isang lalaki na humawak sa braso niya. Ngunit bago niya siya makuha ay nagsimulang tumakbo si Jiangbo patungo sa kanila. Tumakas ang kidnapper ngunit muntik nang mabangga si Jiangbo ng isang bus. Dumating ang mga pulis at dinala nila si Sumi para sa interogasyon. Ngayon si Jiangbo ay naiwan ng mag-isa sa lansangan kaya tinulungan siya ni Bai Ongjo. Umiiyak siya habang hawak ng kanyang kaibigan, masama ang loob sa pagkawala ng kanyang paningin. Ilang araw na ang lumipas mula nang mangyari ang insidente, si Sumi ay naging abala sa kanyang buhay at hindi na nakikipag-ugnayan kay Jiangbo ngunit madalas siyang tumitingin sa mga CCTV camera kapag namimiss niya ito. Pagkalipas ng ilang buwan, napansin niya si Jiangbo sa loob ng kanyang paboritong kafe, masaya siyang lumapit sa kanya at itinaas ang kanyang kamay ngunit laking gulat niya nang ilabas ni Jiangbo ang kanyang tungkod at naglakad papunta sa kabilang direksyon. Sinundan niya siya sa paligid ng bayan at sa wakas ay nakarating sa isang art gallery na puno ng mga painting niya na iginuhit ni Jiangbo. Sa isang monologo ay sinabi ni Jiangbo na nawalan siya ng paningin ngunit naaalala pa rin niya ito. Kinabukasan ay muli siyang sinundan ni Sumi ngunit sa pagkakataong ito, ay tinanong niya siya kung saan niya gustong pumunta. Doon ay napagtanto niya na nararamdaman niya ang presensya niya at natapos ang pelikula ng magyakap ang dalawa. Salamat sa panunood. Para lagi kayong updated sa susunod na kwento, mag-subscribe at siguraduhin na naka-on ang notification bell. Ingat!